Yon, ito ay Martes, August 5 namin. Araw ng delivery. So, nandito ako sa isang rest area sa Georgia. Dito ako nagpalipas ng gabi. So, ngayon ang araw ng ating delivery. Diyan sa may Oakwood, Georgia, men. Alas 7 ng madaling araw yung ating delivery. At ang oras ngayon ay 4:30 na ng madaling araw. Bago tayo aalis, syempre, check natin ang mga kondisyon ng ating mga gulong tsaka ng buong truck. So nakalak naman yung ating fifth wheel. Walang nag-disconnect ng ating tawag dito, mga airlines. And nakasecure ang hoses. Walang nagnakaw ng diesel natin. Okay naman yung ating turn signal dyan. Ayos ang ating mga parugang. Magana ang turn signals. Nakaselyo ang ating external valve and internal valve. Ayos tayo dyan. Ayos ang ating mga gulong. Ayos naman ang ating turn signal. Nakastow ang handle ng ating landing gear at nakataas ang legs. Wala ako nakitang bagong damage sa ating trailer. Ayos yung ating turn signals. Ayos. O, basa pa dito. Hindi, dyan ako naghilamos. Hindi na ako pumasok sa loob. Turn signals working. Headlights on. Pwede na tayong lumarga, men. Pagkadating ko dito sa Georgia, may nabuti ko nang matulog kasi 2 truck stop yung hinintuan ko. Alas 6 pa lang ng hapon. Wala na kaagad parking. So, paano ba to? Magda-drive muna ako and cut na lang natin sa customer mamaya, men. Yun, oh. Nakarating na ako dito sa customer. Ang schedule ng deliver natin ay alas 7. Nakarating ako dito 7:05 na. Nalate ako ng 5 minutes. Dahil nga na traffic tayo dyan sa may border sa Sarnia. Mahigit 1 oras din ako na traffic doon, men. Kasi ang ginagawa nila, hindi nila pinapapunta lahat ng truck sa tulay. Parang kinokontrol nila, no? So, doon pa lang sa toll gate, doon sila magtatambay, mga truck, talagang pinapahinto nila. Siguro mga 10-15 minutes din kami humihinto. Tapos andar na. Siguro yung sa tulay, mga kalahati lang yung na-occupy ng mga truck. Siguro dahil nga mayroong weight limit. Pero ganun pa man, sabi nila ayos lang naman daw malate ng 5 or 10, 15 minutes. Kaya wala naman problema yan, 5 minutes. Tsaka dito sa customer na to, ang pinagawa lang sa akin ay buksan ko raw yung takip sa taas ng trailer. So binuksan ko na and then siya na yung gagawa sa likod. Sa kanya yung hose, sa kanya yung fitting, siya yung magkakabit ng hose. So ang gagawin niya ay ipapump niya palabas yung produkto. Kaya pinavent niya sa akin yung sa taas. So habang naghihintay ako, ang gagawin ko, men, maglilinis ako ng mga upuan, tsaka linisin ko yung windshield, pupunasan ko kasi medyo foggy siya eh. Meron siya mga bakas ng punas, parang ganon. Pero bago ko gawin yan, nagkakape tayo. Cheers muna, men. Sarap. Pupunasan lang natin tong ating luklukan. Bango. Amoy leather, men. Amoy leather si Pete.
Ayos. Ito namang driver side. Driver side, Kaloy. Ayos. Ayos na yan. Ito namang windshield. Paano ko ba ito didiskarte yan? Ganito na lang. Ayokong tapakan yung upuan eh. Bagong punas eh. Teka, baka malikabukan yung kape natin. You can do mine if you want after you're done. Yeah. I'll charge you $10 an hour. Oh, yeah. That's good? No, I'm just kidding. I saw you go by me this morning. Oh, yeah? Yeah. Sorry. On a 985. I'm sorry. Well, no, you got nothing to be sorry about. I saw you, and it's like, man, there's not too many people that take tanks up here. I said, Oh, yeah? I was thinking to myself, I bet you were coming here to PPG. Mm-hmm. And then That's sure what I enough, thought You too. were on the scale when I pulled in. Yeah, that's what I thought too when I saw you on the highway. Where you came from, bro? Mississippi. Mississippi, huh? Yeah. Nice. Just a load of slurry. Oh, that's a slurry? Yeah. All right. Picked it up yesterday. How far is that from here? How many hours of drive? Drive time, I'm gonna say 7. Oh, 7 hours? Yeah. That's not too bad. Not bad at all. As far as I want to go. Yeah. I don't go much further than this. You headed home after? Yeah. That's good. Yes, it is. Very good. I gotta stretch my legs. All right, all right. Ayun yung kanina in-overtake ko sa freeway. Kasi mabigat siya. Ayos lang. Naalala niya na in-overtake ko raw siya. Ayos namin. Ayos na to si Pete. Papalinis ko na lang yung labas. Truck wash. Dahil hindi pa ako naka-truck wash. Ay, natapos namin. Maambon pa nga. Maambon pa. Supply na natin ang hangin to. You know. Hi boss, here's my paperwork. Ayos na. Akit tayo sa taas. Sarado natin yung dome. Ay, maambon. Ayan ang ating trailer. Nakakalula dito ah. Ayos na. So bakit umusog to?
Dahan-dahan. Kalakalali, abe. Amoy saging to eh. Yung produkto. Tignan nga natin. Wala na. Amoy saging. Papalit ako ng t-shirt na naman. Basa tayo eh. Come on, man. There you go. Ayos na. Ayos na. Siya. Taas natin to. Lock natin. Yun o. Okay na tayo dyan sa taas. Baba na tayo. Nakakalula. Ayos na. Ay, putik. Ba't dyan ako? Dyan ako pupunta. Wrong way. Wala, naligaw pa nga. Naligaw pa si Kaloy. Ayos na. At least hindi mainit dito ngayon sa Georgia. Medyo malamig pa nga eh. Punta na ng tank wash. Maulan na umaga, men. At least hindi mainit. Nung huling punta natin dito, init. Dito sa Georgia. 9:30 na ng umaga. Ang pick up ko ay mamayang alas 5 ng hapon. So, 1 oras yung layo ng tank wash dito. Tapos, 9:30 na. Mga 10:30 or alas 11, sabihin mo na nandun tayo. Alas 11, nandun tayo. Magpapahugas tayo, sabihin mo ng 2 oras, alauna tayo matatapos sa tank wash. Tapos yung Chattanooga, Tennessee, dun yung pick up. Alas 4 tayo nandun, saktong-sakto ah. Alas 5 ng hapon yung pick up. Pero magtimbang muna tayo. Nakaharang na truck dito kasi. Bakit ka nandyan? Trailer pala, hindi truck. Truck and trailer pala siya. Bawi. Ayun o. Mag-check out lang ako sa security. Ayos na, nakuha ko na yung scale ticket. Ang gross natin ay 77,920 pounds. Tapos ngayon, 32,980 na lang tayo. So yung neto ng ating produkto ay 45,980 yata. Ano ba yun? 45,018 pounds. Seatbelt muna tayo. Ayos na. Stop sign, syempre dapat full stop.
pagbigyan natin yan. Yun, oh. Atlanta. Diyan tayo pupunta, men. Lalagpasan pala natin yung Atlanta. Let's go. You know. Grabe. Ang ganda. Walang araw, men. Maganda ang panahon dito ngayon sa Georgia, men. Hindi kailangan mag-aircon. Bukas bintana lang. So medyo nagpapagi yung aking windshield pero hindi ako magdi-defrost. Ang gagawin ko lang defog pala, sorry. Hindi ako magdi-defog dahil pag binuksan ko naman yung bintana, papasok naman yung lamig pagkabilang bintana. Konting bukas lang isa kabila. Dito sa akin, medyo lakihan natin yung bukas para ma-defog yung bintana. Windshield. Maganda yung panahon dito, men. Medyo may kalamigan, 66 Fahrenheit. Hindi kailangan mag-AC. So nakapatay ang ating aircon. Ang problema naman, yung windshield natin medyo foggy. So hindi pa rin ako magdi-defog. Bukas lang ng bintana, yung sa passenger side, mga ganyan lang ang bukas. Dito sa bintana natin, medyo malaki para pumasok yung lamig mula sa labas. Dito na ako sa tank wash, men. Nakatulog na nga ako.
Mga ano na ba? 2 hours, 40 minutes na ako dito. Actually, 3 hours na. 3 hours na ako dito. 11, 12, 1. 1:54 na ng tanghali. Dumating ako dito ng mga 10:30. Mahigit 3 oras na ako dito. So, titignan ko kung tapos na yung trailer kasi binagsak ko siya sa likod. Eh, hindi ko siya makita dito. Sa likod nitong mga wash bay na yan, doon ko siya binagsak. So, usually, across the lot, ito, dyan nila binabagsak yung mga malilinis. Pero bago ko puntahan doon sa may clean lot, tawag nila doon clean lot, eh, lalakarin ko muna kung kinuha na ba nila doon. Ang sarap ng idlip ko, men. Ganda ng panahon dito. Hindi mainit. Nakapahinga si Pete sa AC saka sa makina. Naka-idlip ako ng nakapatay ang makina. Ganda ng Mustang nito, oh. V8. Ayos yan, ah. Hindi pa nila hinuhugasan, men. Nakita ko dito, yo. Ayan yung trailer natin, oh. Kitang-kita ko dito. Doon. Hindi pa tapos. Hindi pa nila kinukuha nga, eh. Yun, oh. Hindi ko na kailangan pumunta sa likod. Kitang-kita pala dito. Tapos tayo dyan. Yari tayo na to, men. Baka ma-reschedule yung pick up ko nito, ah. Huwag naman sana. So, yun. Pinasok na nila yung trailer doon sa may wash bay. Huhugasan na nila yon. Siguro mga 2 oras yung itatagal niyan. 5:30 na lang hapon. Siguro mga 8:30 or 9 p.m. Tapos na yon. Pagkatapos, diretso na tayo sa pick-up. Dahil yung pick-up, nireschedule na nila, hindi na 5 p.m. dahil nga, obviously, 5:30 na. Pero ang maganda, hindi naman na-cancel yung ating load pabalik ng Canada sa may Montreal, Quebec nga. So, ang ginawa, hihintayin nila ako kahit anong oras ako makarating. Dahil 24/7 naman yung company na yon. So, ganun pa man, kakain muna ako dahil 5:30 na nga, parang gutom na ako, men. Kakain ako ngayon ng pampano. Kalahati na lang, kinain ko kahapon yung kalahati niyan. Dahil nga masyadong malaki. Tapos, meron tayong pakbet. Tsaka syempre, bagong lutong kanin. So, tirahin na natin to. Magpasalamat muna tayo syempre sa poong may kapal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya na pinagkakaloob mo sa amin araw-araw, sa akin, saka sa family ko. And biyayaan niyo po ang mga pamilya ko, biyayaan niyo po ang aking sarili, at ang aking lahat ng mga kaibigan. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sitaw, talong, samahan natin ng isda. Sarap dito yung belly part. Ay. Gusto ko magkamay kaso wala akong wipes. Naubos na. So, pahirapan to. So, meron tayong sitaw, talong, tsaka pampano na may kanin. Cheers, man. Ampalaya tsaka kalabasa. Cheers. Sarap. Ito yung favorite kong isda, men. Pampano. Sarap to, eh. Dapat meron akong lalagyan ng tinik. Yun. Kayo ba, mahilig din ba kayo sa isda? Masarap to yun, no?
Mhm. Mushroom. Tsaka talong. Cheers, man. Panalo. Napakasarap ng pakbet. Hmm? Sarap. Hmm. Hmm. Sarap. Sobra. Pampano, man. Cheers. Mhm. Napakasarap. Gusto ko pa sana ng kanin, kaso lang, nagda-diet ako. Dahil yung cholesterol level ko, mataas ng 3% yata, sabi ng aking family doctor. Kaya, isda ngayon, tsaka gulay, ang pinabaang sa akin ni Quindy, tsaka bawasan ko raw yung kanin. Sakto naman, men, kakasain ko lang ng marami, nakalimutan ko. Kaya iiwas muna ako sa mga junk food, lalo na sa adobong baboy. Taas daw yung cholesterol ko eh. Sabi niya dapat daw ang level ng cholesterol ko ay 53%, pero sa akin daw ay 57. Sa size ko, tsaka sa edad ko, dapat daw 53 lang yata. Nakalimutan ko kung anong tawag niya doon. Kasi nagpa-blood work ako eh. Nakita niya sa dugo ko. Bulat-latin natin ng ulo. Ito yung masarap dyan, men. Yung oyster na tinatawag. Cheers. Sarap. Malinamnam. Yun nga lang, sa bagong diet na ginagawa kong to, parang di ako nabubusog. Iba talaga yung baboy tsaka yung manok. Pero ganun pa man, para sa kinabukasan, kailangan magtiis sa mapapadalasan lang talaga yung kain ko. Tsaka sa truck stop, bibili ako ng salad. Para pag nagutom, may panlaman tiyan. Bitin, parang hindi ako nabubusog. Sobrang light lang kasi na to. Pero masustansya. Bitin ako. Wala na ba? Bayan. Okay lang. Mamaya pag-alis ko dito, bibili ako ng tawag dyan? Bili ako ng salad. Tsaka iwasan ko raw yung mga potato chips. Pero meron naman tayo dito ang Skyflakes, man. Paano ba to? Papahinga muna ako, tapos hihintayin ko matapos tong trailer. Cut na lang natin to sa customer, man.